So kumakalat nga po ngayon na baka may tampo daw si Eman Bacosa kay Manny Pacquiao dahil pag tinignan daw po ang Instagram nito ay hindi ito nakafollow sa kanyang tatay. Para sa akin naman po, maaaring binibigyan lang po ito ng issue ng karamihan. Dahil una, hindi po natin alam kung talagang nakafollow ba dati si Eman Bacosa kay Manny Pacquiao. Baka kasi hindi naman talaga siya naka-follow dito, so wala pong issue kung ngayon hindi rin siya naka-follow. Hindi po natin alam kung ano yung totoong storya, pero wala po talaga tayong pruweba na may tampuhan ang magtatay. Ngayon naman po, nanay ni Eman Bacosa nagsalita na. Sinasabi nga po nito sa kanyang post sa Facebook na marami daw pong lapses o pagkukulang ang referee. Maraming beses daw po kasing sinuntok ni Perez sa ulo si Eman sa likod po ng ulo. Pero hindi daw po ito binawasan ng puntos. Kulang nga daw po sa safety ang referee. At ganun din po ang laman ng kanyang mga sumunod na Facebook post. So may kita nga po natin sa round 2 ang unang knockdown ni Eman na kahit po ang gloves ni Eman ay nakapatok na sa canvas, knockdown na po, 'di ba? Patuloy pa din ang pagsuntok ni Perez at tumatama nga po ito sa likod ng ulo ni Eman. Meron nga po tayong makikitang rule sa ABC, website po nila, Association of Boxing Commissions, na tinuturing na foul ang pagsuntok sa likod ng ulo ng kalaban. Ang tawag nga po dito ay rabbit punch. Sa totoo lang po, delikado talaga kapag ikaw ay tinatamaan sa likod ng ulo at marami pang beses. May naalala nga po ako dito, isang kaso, si Pritchard Colon. Mga ilang beses po siyang nagreklamo sa referee dahil nga po sa mga rabbit punch ng kalaban niya. Pero nagpatuloy pa din po ang laban. Matapos nga po ang laban, kay Terrell Williams po, siya po yung kalaban niya nun, nag-collapse po si Colon at na-diagnose ng severe brain bleed. At yun nga po, tuluyan na po siyang na-paralyze. Hindi rin po kasi natin masabi ang implementation ng rule na to dahil alam po natin na sa loob ng ring, referee po talaga ang mag implement ng mga rules. Yung referee po ang masusunod. At siguro dahil nga po hindi pa inaawat ng ref, kaya nagtuloy pa din sa pagsuntok si Perez. Kumbaga, killer instinct po kasi ito ng mga fighters eh. Naalala ko po, meron pong isang kaso na ganito. Sa UFC naman, si George Masvidal. Madami po ang pumuna sa kanya dahil nga kahit unconscious na po yung kalaban niya, si Ben Askren, patuloy pa rin po siyang sumusuntok. So nung 2019 po 'to 'no, nung tinanong po siya nung, reporter, sabi naman niya, "It's my job to hit somebody until the referee pulls me off." So hindi po siya titigil sa pagtira sa kalaban niya hanggang hindi po pinipigilan ng referee. Pero para pong nauno reverse card siya dahil nga noong 2021 naglaban sila ni Kamaru Usman, tapos na-knockout po si, Masvidal. Patuloy pa rin po siyang sinusuntok ni Usman. Tapos nung post-fight press conference may reporter na nagtanong kay Usman, sabi bakit daw po patuloy pa siyang sumuntok kahit, knockout na si Masvidal. Ang sabi naman ni Usman, "I keep going until the referee pulls me off." Say the punches weren't really necessary. They Maybe were super necessary. why were they necessary? What do you mean? Why were they not necessary? Because he was already knocked out at that point. But the referee hadn't pulled me off, and my job is to hit somebody till the referee pulls me off. So to those people, I would say maybe don't watch him and maybe go back to soccer. Did it feel good to get some of those extra shots in there? What do you mean, extra shots? What do you mean? Maybe one or two? It was extra shots? The ref didn't pull me off yet, so, you know, I keep going until the ref pulls me off. And, you know, those are super necessary. So dito nga po makikita kung gaano kabigat ang responsibilidad ng referee sa loob ng ring. Dahil po isang pagkakamali lang, isang maling desisyon, buhay nga po talaga ang kapalit. So that's the story for this video mga boss. Please like and subscribe para updated po tayo sa mga susunod natin na upload. Maraming salamat po.